Bagyong si Marcy nasa severe tropical storm na ayon sa data feed ng Automated Tropical Cyclone Sector at Ensemble Forecast. Pero nanatiling tropical storm ayon sa Tropical Cyclone Track ni Pag-asa. Mas mauna ba ang international pagdideclare ng typhoon category pagsapit ng Martes? Ating alamin. Pero patuloy na humid at medyo maalinsangan pa rin sa ibang bahagi ng Luzon, pero magiging maulan pa rin sa ibang bahagi ng South Luzon, kasama na ang Mimaropa na ngayon at Northern Mindanao. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, November 4, 2024. Ang oras nating boss fam ngayong tanghali na o magdadapit hapon na ay alas 12:57 na o 58 na ng tanghaling tapat. Pero dahil hindi pa naman natin ramdam ang presensya since medyo maliit lamang yung cyclone system itong si Marcy, kaya hindi pa natin masyado nararamdaman, lalo na dito sa Metro Manila, maaraw at humid pa rin ang ating nararamdaman. So medyo ramdam pa natin yung Estalis na naitutulak lang nitong si Bagyong Marcy. Pero unti-unti numinipis na po ang ating Estalis dahil kumakapal na po yung outer trough dito sa silangang Pasipiko natin dahil nga po sa may bagyong lumalapit. At dahil dyan ay patuloy tayo nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, lalo na sa bahagi ng South Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa at Mindanao. Maliban lamang sa ilang bahagi ng Northern Luzon na medyo mas maaraw at mas maalinsangan pa ang umiiral dyan, kabilang na ang bahagi pa rin ng Metro Manila. Na manipis lamang nakikita natin ang water vapor ayon sa Doppler radar imagery. Mga pagulog at pagkidlat din ang umiiral sa baybayin ng Northeastern Luzon. So ingat pa rin sa mga kababayan natin na nangingisda dyan, pero ingat dahil magiging maalon pa rin ang bahagi ng iyan dulot ng Northeasterly sa fresh wind flow dyan sa dulo ng Batanes Group of Islands. And as of 12:20 PM ngayon, mayroong thunderstorm advisory na ngayon na nakataas sa bahagi pa rin ng Mindanao area, ang bahagi pa rin dyan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Surigao del Norte, lalo na sa may bandang Surigao City ingat pa rin, Misamis Occidental, kasama na ang Zamboanga del Norte, Davao del Sur. So halos buong bahagi ng Mindanao, makikita rito sa bahagi ng Northern Mindanao, Eastern Mindanao at West portion sa Mindanao. Pero pagdating sa Davao Region, ay mula dito sa bahagi ng Agusan del Norte at Agusan del Sur, ay umaabot ang bahagi niyan sa may bandang Sultan Kudarat. So, mga ilan lamang sa may bandang Davao Region ang umaabot. Pero expected pa rin yan, kabilang na ang Davao del Sur, ay aabutin pa rin ng mga localized thunderstorms, especially dyan sa may bandang Kidlawan. So, ingat sa mga kababayan natin. Yan lamang ang latest ng thunderstorm advisory, courtesy sa data feed ni Pag-asa. Sa ating lowest temperature na itala na aking weather station kanina 1:45 AM pa ng madaling araw. Kapagtala ko ng lowest of 24.5 degrees Celsius. Kahapon, medyo mainit at 33.2 degrees Celsius ang naitala namin na pinakamataas na air temperature since kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:10 PM. So mataas ang aming heat index kahapon at 44.6 degrees Celsius ang aming init pandama. So danger level pumasok ito. Samantala, sa ating PH extension past 24 hours, ang Zamboanga Peninsula naman nakaranas ng mainit na air temperature na umabot sa pinakamataas sa 35.2 degrees Celsius. At sa lowest temperature naman ay nasa 16.4 degrees Celsius sa Baguio City na medyo bumababa na rin ang kanilang temperatura unti-unti from 17 degrees Celsius. Sa Inula naman, ang Tayabas, nakaranas sila ng 66 mm na total rainfall. At dito sa amin sa Caloocan, mula kaninang madaling araw, nakaranas kami ng ilang light to moderate na maabot ng 2.7 mm lamang na isolated rain showers. Outside humidity, katamtaman po at 70%. Tumaas lang ito ng 1% since last hour. So medyo thunderstormy tayo at gumi. Base sa ating barometric pressure na 1,008 hectopascals, mabagal lamang itong bumababa since last hour. So meaning medyo thunderstormy po tayo mga folks ha. At sa ating high tide and low tide status,
minimum low po tayo, pero kung sisilipin naman natin yung high tide, yung high tide levels, kung magha-high tide ito mamaya, mga bandang 10:56 p.m., aabutin ito ng 1.1 meter. So, gabi na yan. So, wala magiging problema. Pero, kung titingnan natin kung patuloy pa rin ang maalon, base sa ating global forecast assessment, sa significant wave height, sisilipin po natin mga folks, ay makikita kung maabot pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon at lalo na lumalapit po yung center circulation ay nitong si Marce. At makikita natin in within 24 or next 24 hours, makitang unti-unting nagiging roughy condition ang karagatan, maabot ng 1.25 to 2.5 meters simula po yan bukas. So mula mamayang hapon siguro gabi, sa mga medium sea crabs, medyo itabi na po ninyo dahil kinabukasan ay mararamdaman na po ang 2.5 meter na taas ng alon. Pero sa mga maliliit na bangkero, kahit mula ngayong araw, pasensya na po, kailangan po ninyong tumabi muna dahil umaabot po sa 1.25 meters ang alon dyan sa bandang extreme Northern Luzon, sa baybayin ng Cagayan Valley, Aurora Region hanggang Bicol Region na po ang umaabot. So, delikado po, pipilitin nyo po. Kasabay pa ng unti-unti nang bumubugso ang hangin na dala nitong si Bagyong Marcy na nasa severe tropical storm na nga po ngayong araw ayon sa aking tropical cyclone sector bago ito nag-shut off. At makikita po na nasa 2.5 meters simula yan bukas, so mag-iingat po dahil magiging roughy ang magiging condition sa area na yan, kasabay pa ng northeasterly southeast wind flow dito sa may bandang Extreme Northern Luzon, sa may bandang Batanes, Cupot Island na kumikilos patimog Kanluran. So, yung combo nito, yung combination ng hangin mula kay Marce, yan, yung circulation rough na aabot sa Bicol Region at northeastern Luzon, kasama na ang hangin mula dito sa may bandang Hilaga, ay magsasama-sama po yan na magbubugso ng napaka-roughy conditions ng karagatan at bugso ng hangin. So, kung mga mangisda natin, medyo pasensya, mas mabuti na yan kaysa magkaroon tayo ng problema kapag pinilit pa natin. Pero ngayong araw, yung mga medium sea crabs at mga roro siguro, pwede pa pong tumawid. Medyo kakayanin pa yung mga wahigit sa 1.25 meters ang taas. Maliban lamang sa mga malilit nating mangingisda. Samantala sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:52 AM at yan sa lulubog tumaming 5:26 PM. 7% na po ang ating illuminated na waxing crescent, aliwanag na buwan. So, i-report na natin. Kasi sikat lang nito kaninang 8 o'clock AM. Elevation of 47 degrees. So, mamaya pa po ito, mga 7:25 PM pa po lulubog ito. So, kaka-moonrise pa lamang. So, mamayang 7:25 PM pa po ito lulubog, mga folks. At sa ating local weather outlook, parang ngayong Lunes hanggang bukas ng Martes, na mas magiging crucial po ang lagay ng panahon natin dahil nga po sa paglapit ng Bagyong Marce. Pero sa ngayon ay magiging maulap ang ating papawid, lalo na sa silanganin ng bansa. Asahan ngayong early morning, nakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Well, naranasan po kami ng 2.7 mm lamang na panandalian. So, 100% chance ng pag-ulan. Pero hindi pa rin lusot sa hapon o sa gabi ang mga tsansa ng isolated rain showers. Dahil na rin sa easterlies, mainit po kasi yung hangin silanganan. Bukas, dito magiging party cloudy na ang ating maghapon at unti-unting magiging mas paulan din. Maabot ng 36 to 40% ang tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan o Karatig, Metro Manila. Pero sa bandang silangan ng Bicol Region at Luzon, makakaranas pa rin tayo ng unti-unti ng pagsungit ng panahon, lalo na sa may baybayin dahil sa paglapit ng Bagyong Marce, lalo na sa may bandang northeastern Luzon. So medyo maging preparado na tayo. Highest and lowest temperature expected, 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected, 24 to 26 degrees Celsius. Itong local weather advisory, madaling araw pa itong huling report ni Pag-asa, pero babasahin natin. Dahil kaninang 3 AM na mataan ng sentro ni Tropical Storm Marcy, na ayon naman sa aking tropical cyclone sector, severe tropical storm category na daw ito, o tinawag na Yingxing. Na ang ibig sabihin nito sa mga Chinese ay isang uli po ito ng 1 ton. Pero kung isa kang gamer, o sa mga kababayan natin na gamer, kilala niyo po kung sino si Yingxing. Siya ay karakter sa Honkai Impact, kung naalala ninyo. So, isa siyang karakter banner ng isang game platform na gacha gaming na Honkai Impact. Lalaki yatang karakter yon, yung Yingxing. Pero in our terms, tinawag nila to sa isang uri daw ng wonton o yung noodle soup.
ng mga Chinese. So, yun po ang ibig sabihin ng Yingqing, ha? Namataan sa layong 975 km east ng Visayas. So, walang definitive location. Pero susukatin natin maya-maya kung nasaan na siya. Hopefully, updated yung ating tropical cyclone sector dahil medyo offline yung data feed. At may maximum sustained wind nito 65 km per hour at pugsong umaabot na ng 80 km per hour. Kumikilos ito pa hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. So, medyo bumagal ang kilos niya habang kumikilos pa west-northwestward. So, yun po ang latest nito. Ngayon, malamang iba na ang data niya ngayong tanghali since 11 a.m. So, tingnan po natin kung magkakaroon tayo ng latest na bagong pasok sa ating tropical cyclone sector. So, diretso-kadasan ginagamit na satellite imagery, makikita po itong si tropical storm. Pero tropical storm as per Pag-asa, makikita po na ito ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward, patungo pa rin dito sa may bandang dulo pa rin ng northeastern Luzon base sa latest current track nito. Pero ang lagay muna ng panahon ng ating i-report base sa ating satellite imagery, magiging gloomy na po ang bahagi na ito ng Cagayan Valley, Ilocos Norte at most east portions ng Luzon. So, makikita natin dito, ang parte ng Tugigaraw, nakakaranas sila ng mga ilang light to moderate showers ngayon hanggang sa may bandang Isabela at Santiago. So, maaring sa Cordillera Administrative Region, very gloomy na rin sa kanila at nakakaranas na rin ng mga ilang light to moderate showers. So, mas maulap na ngayon sa inyo dyan. Pero sa kanluran, bagamat moderate, lalo na sa bahagi nga po ng Lawag City o Lawag City, Ilocos Norte, ay asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa nag-accumulate na trough dito sa bandang Tugigaraw, asahan ang magiging isolated rain showers at kalat-kalat ang mga pag-ulan. Bagamat moderate din, pababa ng Ilocos Sur hanggang La Union, asahan din na unti-unti magiging maulap sa inyo at expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kung sisilipin naman natin yung heavy rain potential, ay makikita ang cluster, ang heavy rain potential ngayon ng nararasan ng mga taga-Bagaw at Tugigaraw ngayon. Dahil nga po sa cluster nito na kaulapan. Pero most of light to moderate showers naman ang naranasan ng entirely ng kanluran ng Northern Luzon mula dyan sa bahagi nga po ng Ilocos Sur, pababa ng La Union area, Pangasinan, damay na ang Benguet, Ifugao, and the rest ng Kalinga. So, mga most of mauulap at mga inaasahang light to moderate showers. Damay na rin ang bahagi ng Dagupan at ilang parte sa the rest ng Pangasinan ng Alaminos. Pero pagsapit ng Central Luzon hanggang dito sa may bandang Iba, Zambales, pababa ng Bataan, magiging mas maaraw pa rin tayo dyan. So medyo humid tayo dyan. Pangailang parte to cloudy lamang ang medyo umiiral. So wala tayong nakikitaan dito na most of rain clouds. At kung sisilipin natin gamit ang Himawari 8 satellite imagery, halos klaro ang central ng Luzon, mas maaraw. Kabilang na ang Angeles, Pampanga, yan, pababa ng San Fernando, kasama na ang buong Nueva Ecija, pababa na yan ng Bulacan at Metro Manila na po. The rest ng bahagi ng Calabarzon area hanggang Bicol Region, iilan lamang ang magiging maulap sa area na yan at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa area na ito ng Karamohan at malapit sa may bandang Catanduanes, sa may bandang Bicol Region. Dahil mas malapit po yung trough ng outer rain band ni Marce, medyo nagpapang-abot na ngayon sa silangan ng Bicol Region at Eastern Visayas. Asahan ninyo na unti-unting magiging maulap at expected na rin ang unti-unting pag-ulan sa Eastern Bicol Region. Pero the rest ng Calabarzon at hanggang Mindoro ay katamtaman at maaraw pa rin ang inyong kasalukuyang nararanasan dyan. And the rest ng buong Mimaropa, especially ng Palawan, nakakaranas kayo ng ilang moderate and heavy rain showers ang Puerto Princesa. Pababa na yan ng bandang Rojas, kasama na ang buong Quezon, Aborlan, hanggang Brooks Point at Batarasa. Medyo maulap din sa bandang Kalayaan Islands, so magdala po ng pananggalang sa ulan dahil anytime isolated po ang magiging pag-ulan. And the rest naman na sa Luzon, kasama na ang west portion sa Visayas, magiging maulap din kayo dyan. Expected ang ilang light to moderate showers. Base na rin sa ating Himawari 8 satellite, mga ilang light to moderate lamang ang kalat-kalat na umiiral sa kanlurang bahagi ng Panay Island. Mula Kulasi, pababa na po yan ng Patnogon. At sa Negros Region naman, sa Katimugan, mula dyan sa bandang Mabinay, Ayungon,
pababa na yan ng bandang Bayawan hanggang Siaton. Mga ilang light to moderate showers po umiiral ninyo dyan, and the rest ng central ng Visayas ay magiging katamtaman po ang inyong panahon. Mga ilang nilang mga kalat-kat na pag-ulan lamang ang iiral, lalo na sa bahagi ng Bohol at katimugang parte ng Cebu. Pero mangunguna po ang Eastern List and the rest ng bahagi ng Leyte at Eastern Visayas, lalo na ng Eastern Samar, unti-unti na yung makakaranas ang unti-unti magiging maulap ang buong Eastern Visayas at unti-unting mga kalat-kat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog po all the way hanggang Southern Leyte. Patawid na po yan ng northeastern ng Mindanao sa may bandang Surigao City o Surigao del Norte area. Mula naman sa may Mindanao, siyempre mula sa Surigao del Norte, damay-damay na ang isla ng Dinagat Island at Siargao, pababa na yan ng Surigao City, the rest ng Caraga area, yan, pagitan ng Butuan, hanggang dito sa bandang San Agustin o bandang Caguay, Surigao del Sur o Surigao del Norte. Papasok na yan ng hanggang dito sa bandang Bislig at Hinatuan. Nakakaranas na rin ng mga ilang light to moderate showers at mga ilang kalat-karta pagtulog at pagkidlat. Base na rin sa heavy rain potential natin, unti-unti na rin kayo makakaranas ng clusterized, moderate to heavy rain showers. Ang bahagi na yan ng Surigao area, ilang areas ng Northern Mindanao, sa west portions naman ng Zamboanga Peninsula. Bagamat humid, pero maya-maya ay nakakaranas kayo ng mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. May mga clusters din na heavy rain showers na nararanasan dito sa Mindanao Surigao del Norte mula Tampilisan, Titay, hanggang Siraway at Siocon. So ingat po sa posibleng pagbaha just in case na bigla ang buhos ng ulan. Kabilang na ang area ng DARMM o ng Maguindanao kasama ng Cotabato City. Pakakaranas din kayo ng medyo humid and then anytime magkakaroon ng mga mas maulap at kalat-kalat na pag-ulan. At mula naman sa central ng Mindanao mula Bukidnon pababa ng Davao Region, magiging maulap din ang inyong himpapoy dyan pero mangunguna ang humid na panahon kaya asahan din ang medyo mataas na temperatura pero kasabay din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Hindi naman matitindi ang mga pag-ulan. Puro cluster lamang na may ilang light to moderate showers ang namumuo lamang dito sa lugar ng Coronadal, kasama na ang General Santos City and the rest ng Davao Oriental, Davao del Sur. Kasama na ang Compostela Valley and the rest ng Davao de Oro area. Pero manguna pa rin ang medyo mahumid at maaraw na temperatura dyan, ha? So, ingat na lamang sa biglaang buhos ng ulan. So, typically, ganun muna mararamdaman natin. Pero habang lumalapit ang bagyong Marce sa may bandang Northeastern Luzon, unti-unti nang sasama o unti-unting makakaranas na ng mas maulap na himpaporin ang Eastern Visayas at Bicol Region hanggang sa makakaranas na kayo ng biglang bugsuan na ng mga ilang gusty winds sa mga susunod na araw or within 48-hour period. So, be ready sa potential na outer rain band na dala ni Marce. Kung bababasa natin yung CIMMS, Doppler infrared imagery, makikita ay hindi naman sufficient pa yung absorption ng water vapor pero mas mararamdaman naman taga Eastern Visayas at west portions ng Visayas ang most of concentration ng water vapor. Pero kung titingnan natin dito, unti-unti na pong nagtatabers ang nahahatak na southwesterlies into na tumatawid ng bandang Visayas po unti-unti. Yan. Pero mas ramdam pa sa may bandang Mindanao yung hatak sa southwesterlies into habang dumadaan o tumatawid itong si Marce patungo sa western part o northeastern part ng Luzon area. Habang kumikilos ito pa northwestward o west-northwestward si Marce. So, anytime makakaranas kayo ng mga kalat-kalat, clusterized po na pag-ulan, especially sa may bandang Visayas at Northern Mindanao. So, diretso agad tayo na ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector since walang data feed na ATCF ang aking tropical cyclone sector. Dito tayo sa field proof, data link. Since late na rin, walang latest update yung ating ATCF. So, medyo nakakalungkot. Pero sa huling records nga po ay nasa severe tropical storm na po ito. So, kung nasa severe tropical storm po ito, mga around 89 to 117 kilometers per hour ang expectancy na maximum sustained wind niyan at bugsong umaabot ng halos 165 to 178 kilometers per hour. So since yun lang huli nating unang data, hindi na po yan current data ng ating ATCF ngayon. So approximated na wind speed yan base sa kanyang kategory na severe tropical storm.
Pero kay Pag-asa na natiling tropical storm category ito sa kanila. So dahil sa tropical storm pa rin, ang kay Pag-asa, inaasahan around 62 to 88 kilometers per hour lamang ang maximum sustained wind nito. Habang nandito ito sa layong 685 kilometers east ng Gamay, Eastern Visayas o sa may bandang Eastern Samar region. Yung kasalukuyang location nito as of 12:30 ngayong tanghali. So, base dito sa satellite imagery, yung pinaka-center eye wall o malapit sa pinakagitna, 685 km po yan, silangan ng Eastern Visayas. At kung mapapansin natin yung pagkilos niya, mabilis pa rin ang pagkilos niya, 25 to 35 km per hour, west-northwestward ang nagiging kilos niya. So, ganyan. West-northwestward o northwestward ang nagiging kilos pa rin niya. Medyo mabilis ang kanyang pagkilos pa rin mga folks. Kaya nga po, nabanggit na natin kahapon, madaling araw, expected talaga. Nasa loob na talaga ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi naman tayo nagkamali sa ating analysis. At makikita natin, bagamat yung system niya hindi pa totally improving yung kanyang upper low, pero yung kanyang circulation, very well organized na po siya. Yung alok na lamang niya ay medyo nag-aagaw pa ng atensyon dahil nagkakaroon po ng medyo mataas na vertical wind shear dito, mula dito sa may bandang Guam. At sinasabayan pa ng ridge o high pressure area dito. So, medyo napipiga na naman yung kanyang sirkulasyon, itong si Marce. Kasabay ng vertical wind shear pa dito sa may bandang Guam at yung pag-pushback sa kanya ng high pressure area dito sa itaas. Kaya medyo yung kanyang system, medyo maliit pa rin yung makikita natin sa satellite imagery. Pero mabilis pa rin ang kanyang pag-enhance according sa kanyang AXAT. Kung titingnan niyo yung AXAT niya, yung pinaka low level convection, refined pa po siya. Naaagaw lamang siya o medyo natatabig lang siya ng malakas na vertical wind shear. Kaya medyo hirap yung kanyang system na magkaroon pa ng further improvement sa kanyang circulation. At kasabay niyan, habang kumikilos ito ng mabilis, dahil nga po naitutulak o sinasabayan siya ng pagtulak ng vertical wind shear dito sa bandang southeast na tumutulak kay Marce. So yun po ang nagiging factor kung bakit yung system niya, mapapansin natin, natiling maliit despite na severe tropical storm na ito sa mga international weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Center, pero kay Pag-asa, tropical storm category pa lamang sa kanila. So yun po ang explanation dyan ha. At nabanggit na natin kanina, yung southwesterlies, unti-unti nang nahahatak ng bagyo ito na mas nararamdaman sa may bahagi nga po ng Visayas at northern part ng Mindanao area. Yung traversing ng unti-unting nahahatak na southwesterlies inflow dyan. Hindi pa masyado ramdam ng mga taga-Luzon. Pero yung trough ng kanyang system, dahil nga po sa range of high pressure area dito, napipiga yung ilang hangin na nagkakaroon dito ng salubungan ng init at lamig. Kaya nagkakaroon ng trough condition sa may bandang Hilagang Silangan ng Luzon. Kaya nakakaranas po ang bandang Cagayan Valley ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkilat. So yun po paliwanag dyan mga folks ha. Sa ngayon medyo malayo pa rin at malawak pa rin yung cone o probability o uncertainty nito. Kung sisilipin natin yung kanyang tropical cyclone track combination. Yan. At makikita naman natin na ang pagkilos niya ay pagdating nga po dito sa bandang silangan ng Santa Ana, Cagayan o bandang Cagayan area, ang petsa na nito is kung sisilipin natin sa Tisita, converted sa oras natin sa Pilipinas, mga bandang Huwebes na po ito ng alas 9. So November 7 po ito. Bandang nandyan na siya, mapapansin nyo po, nag-hindered yung kanyang kilos na supposed to be tuloy-tuloy ito pa west-northwestward. Pero dahil may range of high pressure area dito, na-hinder po yung kilos niya pahilaga. Then, umarang din, umanluran siya pagdating dito. Pagsapit ng November 7, 2024 po. Then, habang kumikilos ito pakanluran, inaasahan nga po na sa baybayin nito ng Cabiguin Island, kinabukasan na po ito ng umaga o 8 to 9 a.m. ng November 8, 2024 nga po, which is pinost na natin niya sa Facebook page. Mga bandang Biyernes sa po yan ng umaga, bandang Camiguin sa may bandang Babuyan Islands. Again, kung papansinin natin sa ating automated ensemble forecast system, yan. Mapapansin nyo, medyo lagi kasi nga po, napakadaming systems na kinakalculate ng aking webpage.
Napakadami. Mula pa doon sa mga iba't ibang weather agencies, mahigit sa 10 yan, kasabay pa nitong tropical cyclone track between Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Kung mapapansin ninyo, ito po yung cyclone track ni Joint Typhoon Weather Center at ito naman ang cyclone track ni Pag-asa. Medyo may distansya pa yung pagitan. So, kukunin po natin yung average mean. Yan. Yung most of accuracy part, kung titingnan natin dito, ay may posibilidad pa itong tawirin ang Camiguin Island. Yan. Kung titingnan natin yung mean, kukunin natin yung mean track ng between sa dalawang weather agencies ng Joint Typhoon Weather Center at ng Pag-asa. So, makikita niyo yung differences nila. So, kukunin natin yung gitna niyan, ay may makikita dito sa ating analysis forecast, mukhang tatawirin pa nito ang buong Babuyan Islands. At yun nga po, sinasabi natin, malawak pa ang cone of probability of uncertainty nito, kaya nakikita ninyo sa forecast track ni Pag-asa, mas daos-dos yung kanyang galaw. Hindi masyado kay Joint Typhoon Weather Center na medyo mataas ang kanyang forecast track. Dito yan sa may bandang baybayin pa rin ng northern part ng Camiguin Island yung forecast track niya. Samantalang kay Pag-asa, halos dikit na siya sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At tatawirin nito ang bandang isla, malapit dito sa may bandang pagitan ng Calayan, Cagayan at ng Puga Island. Anong araw yan? Mga Friday na po yan, ng umaga. Nandito na raw yan sa may bandang Calayan, Cagayan na, yung pinakasentro niya. So, yun po ang pinaka-detailed analysis natin dyan, ha. Samantalang sa ating isang forecast track ng Joint Typhoon Weather Center, nandito naman yan sa may bandang Dalupiri Island. Pagdating ng Friday ng 8 o'clock AM, base naman sa track ng Joint Typhoon Weather Center path, ito naman ay dadaan sa bandang baybayin ng Dalupiri Island. So, kung kukunin natin yung mean track, yung most closest accuracy ng dalawang ito, ay papagitan ito ng Puga Island at Dalupiri Island. So, yun po ang kanyang magiging cone of uncertainty. So, kung mas taas yan ng bahagya, dito sa may bandang hilagan ng Dalupiri, kung mas saubsob naman, ay dito sa may bandang baybayin naman ng Cagayan. Yan, dito. Sa may bandang Sanchez Mira o Claveria, Cagayan. Yun. Pagitan ng Claveria, Cagayan at Puga Island. Nasa typhoon category na po ito na mga araw na yan sa Friday. According yan sa tropical cyclone track. Pareho silang nasa typhoon category between Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. So, pareho silang nasa typhoon category na. Yan. So, at least malinaw at napaka-detail po ang ating naire-report. Pero tayong idea. Pero may mga nagtatanong pa rin kasi, dadaustos pa rin ba ito? Well, again, malawak pa po yung cone of probability o uncertainty niya pagdating dito sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Dahil sa napakalawak pa rin, posible pa rin talaga na mas dadaustos yan. Maaari pa yung bumaba dito sa may bandang Isabela. Yan. Bandang Ilagan, Isabela or dito sa may bandang off coast ng Cagayan Valley mismo. Dito sa malawakang kaulapan na yan. Kalupaan na yan. So malawak pa rin po at pwede pa rin niyang mas tumaas. Pwede pa rin dumaan ng Batanes yan. Dahil nga po sa sobrang lawak pa ng kanyang uncertainty. Yan, ganyang kalawak yan. Yan, yung ginuhitan ko na yan. Ganyang pakalawak yung probability niya. Pero kung pagbabasin natin between sa dalawang active na agencies natin, between Joint Typhoon Weather Center at Pag-asa, rather, ay banda rito sa halos baybay na po ng Cagayan o pagitan ng Cagayan at Babuyan Islands, inaasahang tatawirin ni Bagyong Marce. Bago ito umexit o inaasahang e-exit ng ating Philippine Area of Responsibility ng Sabado na po yan, ng bandang 8 or 9 AM na po yan ng Sabado, according dito sa latest forecast track. So, yun po ang magiging analysis natin for track, kahit na wala tayong fully details pa ng kanyang kasalukuyang wind speed, dahil nga po naka-offline yung kanyang tropical cyclone sector. Pero at least meron tayong pahapyaw na analysis kung ano magiging kilos nitong si Marcy. Tataas ba tropical cyclone wind signal? Well, asahan na natin. Mula between sa tropical cyclone wind signal number 3 hanggang number 1 po yan, pababa. Dito sa bahagi nga po ng Central Luzon niya. Aabot pa sa Metro Manila? Well, mukhang malabo. Unless maging super typhoon yan,
maaaring umabot pa rin sa bahagi ng Metro Manila ang tropical cyclone wind signal number 1. Pero kung hindi naman nanatiling typhoon category, probably hanggang dito lang sa may bandang Central Luzon o Gapan, Nueva Ecija, itataas sa tropical cyclone wind signal number 1. And then the rest, tropical cyclone wind signal number 2, kasama siguro ang Baguio, Isabela, Cagayan, and the rest ng Ilocos region. So kapag nandito na sa bandang Cagayan, ang pinakasentro, dito si Bagyong Marcy. Kapag umabot siya sa typhoon category mga po. So magbabari po yan sa kategorya ni Marcy pagdating po yan ng bandang Huwebes o Biyernes po. So abang-abang na lamang po mga folks at mag-update naman tayo time to time sa pinaka-latest tropical cyclone track ni Marcy. Samantala, diretso naman tayo sa pinaka-analysis gamit ang ating computer o tropical cyclone assessment monitoring para sa lagay ni Marcy. Ang kita po na biglang humina yung trough dito. Pero outer trough na lamang to ni Marcy. Dahil isa na siyang aktibong bagyo. Ayan o. So far ay may nakikita tayong medyo may susunod kay Marcy. Gaya na ating na-report, itong si 91W. Ito na yon. So natiling nasa around 20 to 30%. Pero dito 20% na lamang yung kanyang anomaly. Pero dahil napakalayo nito sa may bandang Caroline Islands pa o Marshall Islands, palit pa o halos walang magiging banta ito sa Pilipinas. Pero magdedepende kasi baka lumakas ito at mahindered din siya ng high pressure area, baka tuloy yung kumanluran din ang magiging kilos niya. Pero sa ngayon wala pa siyang banta sa Pilipinas dahil sa sobrang layo pa po nitong si 91W. So yun po yung pinaka-latest analysis natin. At mula naman sa ating global spectral model, courtesy of Japan Meteorological Agency, at pinagsamang proseso ni Pag-asa, nakikita natin dito sa ating global spectral model, ang kilos nitong si Marcy. Halos kakantungan yan sa may bandang Cagayan off coast, pagitan ng Mabuyan Islands. So, maaari talagang tamaan ang Dalupiri Island anytime. So, tutukan yan at paghandaan na mga nakatira sa Dalupiri Islands o sa Babuyan Islands. Paghandaan na po ninyo just in case. Dahil nakikita rito at naipalawanag na natin kanina. At makikita ang maliit yung system na pinapakita dito at nahihinder din siya ng northeasterly surface wind flow dito. Napipigilan yung kanyang further development. Yan, yung northeasterly surface wind flow dyan. So, puro high pressure area ang bumabangga sa kanya. Wala naman sa mean sea level pressure, makikita ang kilos nito, papagitan nito sa may bandang Babuyan Islands at Cagayan. And then tuloy yan daw itong kikilos at lalabas daw ng Philippine Area of Responsibility. Sabado na daw yan ng umaga. So, November 9 na yan ng umaga. According dito sa latest so maaari pang magbago yan. Depende sa current situation at forecast. At wala naman tayong nakikitaan na si 91W na lalapit pa dito dahil nga po sa sobrang layo. Pero dito, pag habang umi-exit ng PAR sa Sabado, itong si Marcy, makikita natin si 91W, nakikitaan na siya dito. Anyways, kung sa data feed ng mga tropical cyclone and symbols natin, bandang Sabado daw ito exit. Pero dito sa ating global spectrum model, mapapansin natin, mas paaga. Sa Biyernes pa po ito ng hapon daw, exit ng Philippine Area of Responsibility. So magbabari pa rin yan sa bilis ng kilos ni Marcy kasi baka bumilis po ang kilos niya dito. Baka siguro mabot pa rin ng 27 to 31 km per hour. Kaya mapapaaga. Pero kung bumagal naman siya ng around siguro mga 15 o pababa ang kanyang movement speed, maaaring kinabukasan na ng madaling araw nga po ng Sabado, November 9, naasahan nga pong lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. So either way, November 8 o November 9, expected lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility itong si Marcy. Habang may exit naman ito sa Biyernes o Sabado, nakikita na natin si 91W dito sa pinakamapa, southeast ng Guam. Pero mababa pa rin yung kanyang development dahil nasa 1,008 hectopascals pa lang yung kasalukuyan niyang sirkulasyon o yung atmospheric pressure. Base dito sa ating global spectral model So tingnan natin kung magka-improve yan at mapapansin mas lumapit pa nga ito ng Guam. Dito medyo may mga threat na tayo para kay 91W. So tututukan na natin yan. Oras na lumapit niyan
dito sa may bandang Yap Islands. Yan. So, tingnan natin mga folks at babantayin natin yan maigi. Kasi nga po, kung dito malayo ang threat sa bansa, pero dahil nga po sa may high pressure dito, hinihinder niya ang anumang bagyo, nakikilos pa hilaga, lahat po ng low pressure systems na ma-develop dito, talagang magiging pakanluran lagi ang magiging kilos. So, tututukan natin yan mga folks. Wala naman sa ating mga computer models, agit bang mga weather agencies mula kay GFS, pakikitang dito ay ganun din halos kasabayan na ito ay halos didikit ng Babuyan Islands. Ang St. Tomé Sea, kay ECMWF naman, malayo naman ang ipinapakita niya dito. Yan. Medyo nahindered pa lamang siya pagsapit po ng Asais. Yan. Pagdating ng November 6. So, probably mga bandang Wednesday po yan. So, dito, hindi pa pinapakita kung tuloy na itong kikilos pa northwest or kakanluran din siya. Dito, patungo din sa may bandang Batanes, Copo Island o Babuyan Islands. Kay NABGEM naman, wala tayong latest data, pero makikita po na ganun din ang ipinapakita niyang kilos. Halos didikit din sa may bandang Dalupiri Islands. Yan, o ng Camiguin. So, mataas ang confidence na ipinapakita na dito nga sa may bandang Babuyan Island, tatawid itong si Bagyong Marcy. So, malinaw yan mga folks. At paghanda na rin ng mga kababayan natin sa Cagayan, ang paglapit ni Marcy, despite na hindi masyado lalandfall. Sa ngayon dahil pwede pa yung mas dumaos-dos. So, medyo prepare pa rin tayo sa mga kababayan natin sa extreme Northern Luzon, dahil anumang oras, baka biglang magdaos-dos at tuluyang tawirin ang Cagayan region. So, paghandaan po natin yan. Mga bandang Huwebes o Biyernes na yan. Medyo i-ready na natin mga folks. Sa astronomical event naman natin, ipopost ko yun sa Facebook page, pero babanggitin na rin natin dahil merong close approach na o conjunction ng Moon and Venus. Kagabi nakita ko si Venus, napakaliwanag na niya dito sa may bandang west side bago kakalubog ng buwan, ng araw. Makikita natin, maliwanag na po yung brightness ni Venus. So, magandang pagkakataon yan sa mga astro chasers na kunan na malapitan o close approach ng buwan at ng Venus. So, i-ready po natin yan. Probably sa oras natin sa Pilipinas yan, mga November 5 na po yan ang start. So, probably is bukas po yan ng gabi. Mas magandang makita. So, puro conjunction ng Moon and Venus ang nakikitaan natin dito. So, at least i-ready natin. Ngayon, pwede siyang makita pero hindi pa siya mas malapit. Mga bukas po yan ng maggagabi. Yung kakalubog lang ng haring araw. Bukas po yan ng hapon o magdadapit gabi. Ganyan. Maganda ang kunan yung approach ng Moon at Venus. Sana sa araw na yan bukas, hindi pa rin maulap sa inyong lugar at sana dito din sa Metro Manila para subukan natin kunan. Pero kung mai-istorbo tayo dahil sa presence ng surface trap nitong si Bagyong Marcy, yun lang, baka hindi makitaan ng magandang pagkakataon yung conjunction ng Moon and Venus. Pero kung may pagkakataon mga folks, kunan nyo po. At kung pwedeng i-share, pakishare sa ating Facebook page, it's been honored para makita natin yung mga kuha ng ating mga kababayan at mga taga-subaybay. At sa ulat ng Dol, so far, wala namang nadedetect na medyo malakas-lakas ang aking seismometer sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa short period na mga seismometers care of PBOX. Mula kanina madaling araw, so far, kung titingnan natin dito, marami-rami pa rin ang mga mahihinang pagdinig, pero wala tayong namataan na magnitudes 4.0 pataas ang nare-record. So, wala. Puro mahihina. Well, sana po tuloy-tuloy, puro mahihina na lang kaysa naman yung mga moderate at malalakas sa pagyanig. Pero maging ready pa rin tayo mga folks. Huwag tayong pakampante dahil talagang araw-araw malikot, magalaw po ang ating mga tectonic plates. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake data para sa kung ilang total na po ang earthquakes natin hanggang sa ngayong ika-4 na araw na po ng November. Yan, so ilulod po natin ang month of November rather. Yan. So nasa total of 126 earthquakes na po tayo. 122 dito is magnitude 2.0 pataas
4 na po sa magnitude 4.0 pataas. At so far, wala pa naman tayong pumapasok na magnitude 5 pataas, mga folks. So, 126 earthquakes pa lamang. So, kukunti pa lamang ang ating total earthquakes ngayong pang-apat na araw na po ng November. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ika-4 na araw ng November 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ika-4 na araw ng November 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website na www.primoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong tanghali. Visit na naman din sa aking webpage sa gusto malaman ang dynamic events mula sa ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.